Alright, so good morning. No, good morning po sa inyo. Ako po ulit si JDB. Pag-usapan natin ngayon, ito pong si Vice President Sara Duterte na pabor sa anti-dynasty law. Aba naman, sabi nga rito sa balita ng Daily Guardian, VP Sara backs anti-dynasty law as Duterte family leads Davao polls. Totoo naman ilan yun, merong Duterteng konsehal, tapos mag-amang congressman, District 1, District 2, di ba? Si Pulong, tapos si Pulong, si Pulong at saka etong si Rigo. Tapos may konsehal pa, si Digong Mayor, si Bastiang Vice. Anak ng putya. Di ba? So political dynasty talaga. Ngayon, sabi nung pinsan nila ni Sara, si Noel Duterte, siya daw expert sa political dynasties. Siya daw susulat ng anti-political dynasty law. Girl, make all your family members currently holding government positions resign first, then maybe people will believe you. Otherwise, you're just telling lies. Actions speak louder than words, di ba? Sabi niya, she's more full of shit than any constipated person I've ever met. Ang lupit no? Pinsan po yan ni Vice President Sara Duterte, ha? No? Kaya maski naman ng panahon ng tatay nila, panahon ni Digong, ayaw niya rin po talaga dyan. Diba? Ayaw ni Noel, kila Duterte. Ngayon, ito yung sinasabi ni Sara na susulat siya ng batang. Yes, ma'am, precisely. That's why ako yung may pinaka malaki at solid ang credibility to speak about political dynasties because I come from a political dynasty. Wow! Ang sarap pakinggan no, na siya yung solid, siya yung merong mataas na credibility to speak about the against political dynasty. Pero ba't hindi man lang niya mabembang yung kanyang mga kaanak? Di dapat sana nung kampanyahan pa lamang, narinig ko na rin dati ang kay Sara nitong kampanyahan, na dapat sana ang ginawa ni Sara, sinabihan niya na wag na kayong magsitakbo, paubaya na natin sa iba. Wag na kayong dumagdag. Diba? Nakapwesto na kami. Wag na ninyong dagdagan dahil hindi ako pabor sa political dynasty. At ako mismo susulat ng batas o ng panukalang batas para may magsulong sa Kongreso o sa Senado magsimula ng panukalang batas na yan. Dahil po nasa Constitution natin yan, yung anti-political dynasty. Ang problema, yung provision na yan, kinakailangan pa ng IRR, kumbaga, ng implementing rules and guidelines, kumbaga. Paano natin ito di-define ang political dynasty? Hanggang anong extent ng blood consanguinity, ng blood relationship, 'di ba? Yung consanguinity level. Titignan natin kung hanggang ilan ba. Baka mamaya magkakapatid lang, hanggang ganung level lang. So, kapag lumipat ba ng kabilang probinsya, ang political dynasty ba dito lang sa ating syudad, 'di ba? Sa ating probinsya lang o pambuong region o pambuong Pilipinas, 'di ba? So wala pong specific na guidelines pa kasi. Kaya ang mangyayari, kailangan merong batas na maipasa o kailangan magkaroon muna ng batas para diyan. And ang problema may mga nagpo-propose niyan dati pa, pero hindi po pumapasa. Bakit? Most of our politicians talaga naman, 'di ba? Even the president himself, political dynasty. Kaya dun sa lugar nila, wala nang opportunity ang ibang tao na maging public servant sa ganong posisyon. Puro sila na lang sila nagpapalitan. Sa akin naman po, regardless of the last name, dapat po merong matupad yung nasa Constitution na equal opportunity. So lahat dapat mabigyan ng pagkakataon na magsilbi sa bayan, hindi po yung isang pamilya lamang. Tapos magre-rigudon lang, nagre-reshuffling lang sila. 'Di ba?
No? Kasi ang problema sa ganyan, no, buti sana kung yung may mga political dynasty ng mga lugar, nagbabago yung buhay ng tao, yung umuunlad, yung mga, di ba? Gumaganda, dumanda sapagkat dumami yung opportunity sa lugar nila. Ang problema hindi. Oh, tapos lalo na tong si Sarah. Sabi nga ni kapatid na Trexie, kredibilidad ng mangupit. Oh. Pa susulat ng panukalang batas ha. So wala nang mas matindi pang expert sa political dynasty. Ako yun. So are you saying that are you campaigning against Tinanong siya rito, tignan niyo yung sagot. yourself? Because yun, so how you justify? No, I am campaigning about us selecting people automatically based on their family affiliation. We should ask the person first, okay, Duterte ka, ano ba ang abilidad mo? Ano ba ang kapasidad mo? Ang labo no? So yun daw ng yung, kumbaga yung tao, ang political dynasty kay Zara, yung isiniselect yung tao. Na for example, sa mga, I believe she was referring to, parang appointed position. 'Di ba? Na hindi naman daw porket Duterte ka o Marcos ka, then isaksak ka na dun sa pwesto. Hindi ganun ang sinasabi. That is a nepotism. O, balikan lang natin. Alam ko, pag nagkakamali, ganun ang tinutukoy niya lang eh. O. Person first, okay, Duterte ka, ano ba ang abilidad mo? People automatically based on their family affiliation. We should ask the person first, okay, Diba? You should ask the person first. Alam ka naman na yung ibinoboto yung tinutukoy niya rito eh. Diba? Because the only person who can ask the person first na ano bang kakayanan mo is the voters. Diba? Mga botante. O ang makakapagtanong niya na ano bang kakayanan mo? Ano bang gagawin mo? Anong plano mo? Ano ba yung iyong educational background? You wish to become a lawmaker. Oh, do you understand law? Baka ang pagkakaintindi pa sa law yung mababa. Sagutin ka, law? Wag po kayong mag-alala. Itataas po natin yan. Diba? Iba yung pagkakaintindi nito ni Zara. Oh, atasan natin ulit. Tingnan nyo ha. expert sa political dynasty. Ako yun. So are you saying that are you campaigning against yourself? Because yun, so how you justify? Sa kanya, so you mean you're campaigning against yourselves? No, I am campaigning about us selecting people automatically based on their family affiliation. We should ask the person first, okay, Duterte ka, ano ba ang abilidad mo? Ano ba ang kapasidad mo? Okay, Marcos ka, ano ba ang abilidad mo? Ano ba ang kapasidad mo? Hindi automatic yon na parang pag anak, asawa, kapatid, pamangkin, automatic na. Absent a law, that is the most that we can do as voters. Question the capacity and the competence of the candidate. Diyos ko. Hindi yata niya alam kung ano ang problema ng saligang batas sa provision na yan tungkol doon sa sa political dynasty. 'Di ba? Ang pinaliliwanag niya is about nepotism, na maglagay ka ng tao doon kasi that's the only way you appoint the people, then yung mag-a-appoint, 'di ba, magkakaroon ng yung mga ina-appoint parang CA, 'di ba? Okay, so this person gets appointed, then we have a CA, yung commission on appointment. Tatanungin ngayon, alamin, based on our research, ganito, ganyan, kupal ka pala sa trabaho. Na-terminate ka pala noon, tapos ngayon ina-appoint ka. Bakit? Anong dahilan? Anong kakayanan mo at ikaw ang nakitang i-appoint? Hindi ko alam. Ano bang affiliation mo sa kay ganito, 'di ba? Campaign manager niya po ako noon eh. Okay, bukod sa campaign manager, anong nagawa mo? Anong kaya mong gawin sa trabahong pinasok mo?
Kusang kain na po. Ganon ang ibig sabihin nito ni Sarah. It has something to do with nepotism. Ibig sabihin po ng nepotism, ito yung naglalagay sa pwesto ng mga kaanak, mga kapamilya. Ang political dynasty, ito ho yung mga kaanak na katulad nila na nagsisikandidato, di ba, sa iba't ibang posisyon doon sa kanilang lugar. Nawawalan na po ng oportunidad ang ibang tao. Ang resources, therefore, para sa paglilingkod sa bayan, namomonopolize ng isang pamilya. At sabihin pa nating iba-ibang tao kayo, still you belong to the same family. Di ba? Ang layo ng paliwanag nito. Ay naku, abangan ko talaga kung anong isusulat nito. Na panukal. Na batas dyan tungkol dyan. Ang next question mo is, suportahan ko ba ang batas ng anti-political dynasty? Yes, ma'am. Bibigyan nila ako ng pagkakataon na sumulat. Ako yung susulat. Ako yung pinakamagaling sa political dynasty. Ma'am, ilang limit ang bibigay for political dynasty? How many members? Hindi ko pa sinusulat. Pero pag Hindi pa naman pala niya sinusulat eh. bigyan ninyo ako ng chance na sumulat, ako susulat niya. Ma'am, inopen niyo sa... Ito si Ronald Cardema, hindi man lang nag-consult sa akin pa. Si Cardema, nag-file dati ng ganyang panukalang batas. Hindi raw nagkonsulta sa kanya. My God. Sana tamakbo to si Sarah na lang ng congresswoman, ano? Ay, parang hindi abogada. Alam ko, pagkakaintindi ko talaga, it's about nepotism ang kanyang tinutukoy. Na unang-una, mali nga naman talaga na kaanak mo yung appoint mo, di ba? At dapat tama naman na dapat ito ay ma-scrutinize ng maigi. Ano ba ang kakayanan mong impacto ka? Bakit ikaw ang inilalagay? Ng Commission on Appointment sa level ng mga mababa po sa mga cabinet positions, 'di ba? Pero hindi ito yung talagang anti-political dynasty law na kailangang magawan po ng isang batas. Sa akin kasi, gusto ko magkaroon tayo ng batas na yan dahil naniniwala ako na ang bansang Pilipinas ay hindi po mauubusan at hindi po nauubusan ng mga magagaling na public servant na pwedeng mapagkatiwalaan ng taong bayan. At saka, kapag meron po tayong anti-political dynasty law na magiging gabay sa public service, maiiwasan po diyan yung political warlordism. Imagine, sa isang probinsya, iba't ibang pamilya ang nagsisilbi. 'Di ba? Hindi na yung kampihan pagdating doon sa resources. Mag-aanuhan pa yan, lahat mambuburaot, isang resources lang ang gagamitin. Yung iba pinagpartihan na. 'Di ba? Kaya yung mga may political dynasty sa mga lugar, hindi po nawawala yung mga Islam areas sa kanila. Tapos mababa o halos walang opportunity sa kanila, napakababa ng quality of education kasi kailangan nila yung mga tao magsiksikan sa isang lugar na makontento na lang sa kalagayan nila tapos inaayu-ayudahan nila. Dinadalaw-dalaw para pagdating ng halalan, yan ang mga botante nila. Sapagkat yung mga mayayaman, ang lawak ng bahay, ilang piraso nakatira. Minsan wala pa yung may-ari. 'Di ba? Kasambahay lang. Hindi gaya nun sa mga Islam areas. Diyos ko po, yung pag binuksan mo yung kaha ng posporo, parang ganun, ang daming nakatira. Parang gagamba. 'Di ba? Siksikan. Madali nga namang makuha ang boto. Doon ka lang mangampanya, sure ball ka na. Ganun eh. Ay nako, Sarah. Nakakaloka. Pagkakaintindi nito.
Sabi nga ni Adrian, DDS, is this what you wanted for a president? She's loko-loko. Diba? Shush yung bells. Ay, nako, Sarah. Ka-lurky.